May aayusin na naman tayong mini pan. Itong mini pan na ito ay napulot ng kapitbahay namin. Tinapon na nung may-ari. Titignan natin kung anong naging problema, kung sira na talaga o magagawan pa natin ng remedyo. Bale, itong pan na ito ay pangalawa na sa inayos ko na napulot ng kapitbahay namin. So first, syempre buksan muna natin ito. Kung nga pala itong ilalagay kong wire ay galing din sa mini pan na sira. So buksan na natin para mailagay natin yung wire. Mahirap kasing ilagay yung wire kung itutusok mo lang sa butas, kaya kailangan buksan natin. So baklasin talaga natin lahat para mas madaling ilagay yung wire. Sa mga nanonood ng mga videos natin tungkol sa mga mini desk pan at ceiling fan, baka meron din kayong ganitong problema. Huwag nyo munang ititapon yung mga sira ninyong fan kasi magagawa niya ng paraan. Kadalasang sira ay wire, minsan yung spring sa likod, o minsan naman yung lock ng nasa gitna, yung sa loob. Magagawa niya ng paraan. Maliban na lang kung ang sira talaga ay yung mismong motor na ng fan. Yan ang hindi ko pa alam kung kayang ayusin. Pero meron na rin tayong sirang fan dito, motor niya. So sa susunod, bubuksan natin yon para makita natin kung ano yung nasa loob. Para sa susunod, kung magagawa natin ng remedyo, hindi na masasayang yung mga fan. Kahit pa paano ay magagamit pa, 'di ba? So linisin muna natin ito dahil medyo madumi, dahil napulot nga lang ito. At syempre, pagtapos natin tong linisin, ibabalik na natin yan doon, idudugtong na natin ulit sa kanyang ano bang tawag dyan, sa kanyang katawan. Ito yung parang liig niya. Liig kasi yung ulo yung pan. Tapos ikakabit natin sa kanyang katawan yung paa niya, ayun, no. Yung pang clip. Noong una, hindi ko rin alam na naaayos pala yung ganitong mga mini pan, mga desk pan, mga mini ceiling pan. Akala ko disposable din talaga yan. So nung na-discover ko, kasi may ganito rin yung kuya ko, dalawa. Nung nasira yung sa kanila, tinry naming buksan, tapos nakita ko na napuputo lang pala yung wire, and minsan naman yung spring. Tapos hanggang sa naayos namin yun, syempre nalaman ng mga kapitbahay namin, nagpaayos na rin sila ng mga mini pan nila. Yung iba ay sira, spring naputol, siguro dahil sobrang tagal na, sobrang ikot, kaya umiikot na rin yung wire kapag bumibigay yung spring. So ginagawa ko, binabaluktot ko lang ng plies yung dulo para pwede ulit gamitin. Hanggang sa nalaman din ng iba naming mga kapitbahay, mga kaibigan. So yun, tumuloy-tuloy na, may mga nadagdag ng mga inayos tayong mga mini pan. May desk pan, may ceiling pan. Nasa mga na-upload ko na rin yung mga ibang naayos natin, kaya makikita nyo rin dyan kapag na-search ninyo sa ating channel. Siya nga pala, sa mga viewers natin, pa-subscribe na rin kung na-enjoy ninyo yung panonood ng ating mga tutorials, ng ating mga videos. Pa-subscribe, pa-like, at pa-comment na rin. Pwede nyo ring i-share sa inyong mga kaibigan para makatulong din sa kanila. So yan, tinanggal ko na yung luma niyang wire para maikabit na natin tong isa. Itong nasa loob niyang wire, dalawang linya lang naman yan kaya kung magagawa kayo ng sarili ninyo, gagawin ninyo yung sa inyo, hindi kayo malilito niyan. Basta mag-ingat lang kayo sa soldering iron dahil mainit ang dulo. Syempre, anong malay nyo pag nalaman ng mga kapitbahay nyo na nag-aayos din kayo ng mga ganito, hindi na sila bibili ng bago. Kung meron silang nasira, ipapaayos muna nila sa inyo, 'di ba? Sayang din naman yung pera, kahit 350 lang yan o 450. Sayang pa rin, magagamit mo ng ilang buwan. Minsan abutin pa ng taon kapag naayos. Pwede nyo silang singilin ng mura lang, pwedeng libre, o sa unang pag-ayos pwedeng libre.
or merienda, kape-kape. Depende lang sa inyo kung gusto nyo gawing negosyo yung pag-aayos ng mga ganito. Meron din tayong mga tutorial o naayos na ng mga electric kettle. Baka interesado kayo na panoorin, pwede ninyong panoorin. And kung sa mga gitara, kung mahilig kayo sa music, sa gitara, yung pag-aayos ng mga gitara, mga wirings, paglalagay ng treble bleed, meron din tayo. Medyo marami tayong ginagawa. Meron din tayong tungkol sa sound system, pag-set up, para sa mga line cords, XLR, mga TRS o TRRS, yung mga connections. Kung ano lang yung available na pwede natin gawin, yun yung ginagawa natin. Yun yung ina-upload natin sa ating channel para makatulong sa ating mga viewers kung ano man ang hinahanap nila. Minsan may mga nature trip din tayo o mga adventure na ginagawa kapag bakante tayo, kapag hindi tayo busy. Pero kadalasan talaga more on gitara, more on repairs. Anyway, kung nakita ninyo, tinakpan ko na solda ko na yung dalawang wire at mamaya ikakabit na natin para matesting natin. At check din natin yung spring niya kung okay pa, baka putol na rin. So ayan, nakabit na natin. Buksan na natin tong likod para ma-check natin yung kanyang spring. Hindi na rin natin nakikita dito sa butas kung nakakabit pa yung dulo ng spring So yun, putol nga, kaya pala hindi natin nakita. So ilabas muna natin yan, tusukin natin lang nitong screw and then baluktutin natin ng plies para magkaroon ulit ng lock. So ayan, lagyan natin ng screw para nakaangat yung dulo, then yung plies naman yung ipapambaluktot natin. Dahan-dahanin lang natin. Ayan, baka kasi mabali kapag binigla natin. So yun, may dulo na, ibalik na natin yung takip nya. At pag nabalik natin ito ay matetesting na rin natin kung okay na talaga, kung wala nang sira o kung gumagana pa itong mini pan na ito. Siya nga pala, hindi rin natin ito na testing kanina kasi putol yung cord. Hopefully gumana ito pag tinesting natin. Sayang din naman kasi yung pag-ayos natin kung hindi rin siya gagana, 'di ba? But anyway, tinesting lang naman, sumubok lang naman yung kapitbahay namin kung okay pa ito. Kaya dinampot niya. Kasi yung unang dinampot niya ay naayos ko. Kaya gusto niya ring malaman kung maayos ito para magamit pa rin kahit papaano. So yan, pwede na nating testingin. Okay na rin naman. Ihanda na natin yung ating outlet. So yan, iangat muna natin para makita sa camera yung outlet at isaksak na natin para matesting. Kapag gumana ito, syempre nakakatuwa kasi may naayos na naman tayo. Kapag sira, syempre itatapon na natin. So saksak na natin. Ayun, gumana. So siya nga pala, hindi pa natin nakikabit yung ang kanyang paa. Ikabit muna natin. At sunod, ikabit na rin natin yung kanyang mga LC. At pag naikabit natin yung kanyang mga LC, testing natin ulit kung gagana pa siya. Minsan kasi hindi yan gagana kapag hindi compatible yung LC. Parang masyadong malaki yung LC nito So yan, ikabit na natin. 5 pa lang LC nito, yung iba 4 lang. So yan, testing natin. Yun, gumana ulit. Okay na.